Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-pinag-usapang kaso ng OFW sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kaso ni Flor Contemplacion. Ano nga ba ang nangyari sa kanya at bakit ito nagdulot ng matinding emosyon sa mga Pilipino? Alamin natin dito sa Pinoy Wisdom. Si Flor Contemplacion ay isang Overseas Filipino Worker, OFW, na nagtrabaho bilang domestic helper sa Singapore. Ipinanganak siya noong Enero 7, 1953 sa San Pablo City, Laguna. Sa kanyang pag-alis papuntang Singapore, layunin niyang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Noong Mayo 4, 1991, natagpuan ang bangkay ng isang kapwa OFW na si Delia Maga at ng batang alaga nito na si Nicholas Huang. Ayon sa mga ulat, si Maga ay sinakal habang si Nicholas naman ay nalunod sa isang balde ng tubig. Si Flor Contemplacion ang itinuturong pangunahing suspek sa krimen. Ayon sa mga pulisya, inamin umano ni Contemplacion ang krimen. Si Contemplacion ay nahatulan ng pagkakabilanggo noong 1993 at kalaunan ay nahatulang mamatay sa pamamagitan ng bitay. Ang kanyang kaso ay nagdulot ng matinding emosyon at pagkabahala sa Pilipinas, lalo na sa kanyang pamilya at mga kapwa OFW. Maraming Pilipino ang naniniwala na si Contemplacion ay inosente at biktima lamang ng maling hustisya. Maraming grupo, kasama na ang gobyerno ng Pilipinas, ang nagsumaitin ng mga apela para sa pagpapalaya ni Contemplacion. Lumabas ang iba't ibang ulat at testimonya na nagpapakita ng posibilidad na siya ay napilitang umamin sa krimen. May mga nagsabi rin na maaaring may ibang salarin sa likod ng krimen. Sa kabila ng mga apela at kontrobersya, itinuloy pa rin ng pamahalaan ng Singapore ang hatol. Noong Marso 17, 1995, si Flor Contemplacion ay binitay sa Singapore. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malawakang protesta at pagkalungkot sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang nagalit at nadismaya sa sistema ng hustisya, hindi lamang sa Singapore kundi pati na rin sa Pilipinas. Ang kaso ni Flor Contemplacion ay nagbukas ng mata ng marami sa kalagayan ng mga OFW at ang mga panganib na kanilang hinaharap sa ibang bansa. Nagkaroon ng mga reforma at patakaran upang mas maprotektahan ang mga OFW. Hanggang ngayon, ang kanyang kaso ay nananatiling simbolo ng pakikibaka para sa hustisya at karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Si Flor Contemplacion ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa pakikibaka para sa karapatan ng mga OFW. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para lagi kayong updated sa mga susunod pang videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.